And I told him, well, thank you, baby. Anything for my favorite lady. Well, I gotta go. Just let me know when I can pick up Mercedes. I got hoes in different area codes. Everywhere I go, I call it they drop the low. Yo, what's up? Welcome to our podcast, Meet Your Locals, MYL for short. At maraming salamat again sa lahat ng mga nag-follow, nag-subscribe, and nag-like ng aming mga social media sites like Facebook, Instagram, TikTok, at syempre sa mga nakinig sa Spotify. Maraming salamat sa inyo. And this is another episode. Nakita nyo, di ba? Barang bago sa paningin natin kasi actually siya yung pinakaunang guest natin na babae, di ba? So, welcome sa ating podcast. Hi, hello po. Miss Emily po. Ay, Emily yun. So, welcome sa MYL. Sa mga viewers natin and sa mga makikinig sa atin today, unahan ko na kasi excited ako sa craft niya eh. Nasa line siya ng fashion designing. Tama ba ako? Opo. So, you are customizing dresses, heels, bags. Sa bags po yung mga paintings. Okay. Sige. So, bago natin pag-usapan lahat ng yan, kamusta? Okay lang naman. So, anong pinagkakabalahan natin bukod sa... Nag-aaral po. Okay. College, syempre. Opo. Okay, Fourth so- year. May kinalaman ba sa Wala po. fashion design? Wala malayo. Malayo po. Okay. So, paano ka napunta sa fashion designing? Sa fashion designing, nauna siya sa cosmetics. Okay. Tapos nung medyo okay na si cosmetics, nahilig kasi, bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga ribbon. Yung ribbon sa buhok. So, yun yung una kong tinarget. And then, nung bata din kasi ako, plus size kasi ako. So, walang kasya na dress na gusto ko na design. Okay. So, parang doon ako na-inspire na paglaki ko, gagawa ko ng sarili kong dress na kasya sa akin. Okay lang. Nagsimula ka sa paggawa ng mga ribbons. Opo. So, yung parang nag-customize ka na ng ribbon. Opo, yung mga Tapos, tela. Ano yung sa buhok? Opo, yung sa buhok. Tapos, plus size kasi parang walang nag-fit sa'yo, tama ba? Opo. Nagusto kong dress talaga. Kasi minsan lang ako makakita ng gusto kong dress. Tapos wala pang size ko. Ganun? Opo, ganun. So, yung sa ganong experience, dun ka Bata pa lang. napasok. Opo, Dun mo siya parang nagkaroon ka ng eagerness na gumawa ng Opo. sarili mong design. Opo. Diba? Ayun, opo. Okay, sige, tuloy natin. Tapos ayun, nung medyo lumaki na ako, ganyan. So, after nung ribbons sa bags, kasi yung mga bags, may mga naiisip akong design, kaso medyo pricey kapag nagpa-customize ka ng bags. So, ang ginawa ko, nag-painting na lang ako ng bag. Kunyari, may bag ako na luma na. Ipe-paint ko siya. Tapos, may mga kapitbahay namin yung una kong Yung mga una mong taga buyer. buyer, Opo, yes. ganun. So, Mga taga-suporta po. support. Nakita nila na magaganda yung mga paints. So, medyo bumibili na sila. Sabi ko, parang gusto ko bang lawakan. So, sa heels naman ako nahilig kasi parang lumabas si Bratz. So, yung inner child ko na gusto Ayun na. kong mag-Barbie. So, ayun, doon na napasok si heels, 6 inches, ganyan. Tapos, kung anong gusto kong kulay, design, lahat, okay ako. Tapos, eto, yung recently, nung lang to yung dresses ko, parang last year lang siya. Para kasing ang gaganda ng mga dress na nakikita ko. Kaso, parang para sa akin, off kasi, parang hindi dapat ganyan yung pattern, hindi dapat ganyan yung kulay, parang ganun lang naman. So, bata pa lang din ako kasi maano ako sa color, yung combination. Yung parang yung imagination mo doon sa color. Oo, ganun. Opo. Parang mas maganda ata kung ito yung ilalagay natin. Totoo. Kasi kahit yung nanay ko sinasabi, okay ba to? Okay ba tong dress na ito yung partner ko dito? Ganyan. Parang hindi yung pangit, hindi siya nagja-jive yung kulay. Ganyan. So, maarte din ako sa kulay. Yun. So, doon na pumasok na mag-sketch nga ako. So,
total nagpe-painting naman ako. Try ko nga mag-sketch ng ng dress ko. Tapos ayun, hanggang sa ayan, kumuha na ako ng kung anong tela ba. Actually, pinag-aaralan ko hanggang ngayon pa rin. Oo, yung klase sa mga tela, no? Sa tela. Okay. So nakita ko nung bata ka, naglalaro na sa isip mo yung imaginations doon. Pag may nakikita kang isang parang dress, gano'n sa TV or what, kung saan mo siya nakikita, parang nakikita mo, mukhang mas bagay ito eh. Parang gano'n. Oo, gano'n. Oh. So ibig sabihin, noon pa lang talaga, nakikita mo na talaga nandun yung gift eh. Pero hindi kasi siya hindi ko siya pinursue. Kasi parang feeling ko normal lang siya, parang normal lang naman na Parang una hindi mo pa napapansin. Opo, kasi 'di ba usually sa sa pamilya parang yung inline ba, doctor, ganyan, yan ang mga pero Okay. yung other than that po, yung mga yung passion. Parang meron pala siya, parang ganun pala, parang pwede pala siyang i-enhance pa. Yun, parang nagkaroon ng ng highlight ng ilaw ganun na pwede ko pala siyang gawin. So parang ayun po. Nagtuloy-tuloy naman. Sige. So ang pag-customize kasi ng dress, tama ba? Is nakadepende rin ba yan sa kung anong klaseng tao or kung anong klaseng tao siya, ganon? Tanong ko lang. Halimbawa, may client ka na nagpapagawa sa'yo ng dress. Paano mo siya, saan mo binibase na eto bagay sa kanya tong dress na to? Sa itsura niya ba? Usually Sa korte ba ng katawan po, niya or what? Ganon. Usually po kasi nagpapagawa sa akin, meron na silang idea. Okay. Meron na silang idea. So, kapag kunyari, hihingiin na lang nila yung suggestion ko na, okay ba to? Okay ba tong gantong tela? Nagbibigay ako ng suggestion, lalo na kapag gusto nila yung medyo makakamura sila. Itong tela gamitin natin kasi parang same lang naman sila. Ganun. Mas mura pero same yung Opo. kalalabasan, Opo, parang ganun ganon. lang po. So bago po sa mga client na pumupunta sa ang ginagawa nila kalimitan meron na silang idea talaga. Meron na po, Tapos opo. ikaw ine-enhance mo siya. Opo, na kung anong pwede pa natin. Oo. Lagyan natin ng ribbon, mga ganun. Okay, so meron na silang idea tapos dinadagdagan mo pa. Kaya mas gumaganda talaga. Opo, ganun. Mas So nako-customize. mas nako-customize siya at the same time mas yung ganda talaga ng dress is lumalabas talaga. Opo. Kasi sabi mo nga noon, may nakikita ka na kahit mga professional brandings na yan, nandun yung thought na parang kulang. Opo, opo. Tama ba ako? Opo. Okay, so, and then, isinabuhay mo siya, tapos ginawa mo na siyang craft and income as well, tama ba? Kasi syempre, Parang na lang siya, parang bonus na lang siya. bonus. Ganun. Oo. Kasi parang gusto ko rin naman gusto ko rin talaga yung ginagawa ko. So, kung may kung may income naman, parang sapat na, okay na din. Parang, Okay na, hindi as long na na-enhance mo or na lalagay mo yung passion mo dun sa ginagawa as long mo. as nakikita mong masaya sila sa Mm. sa kinalabasan ng dress, parang ang saya na rin para sa akin. Parang hindi siya maaanuhan ng price. Okay. Parang priceless, no? Pag Oo. nakita, kasi ang laki kasi ng, ang laki kasi ng epekto kapag maganda yung suot ng tao, no? Oo. No? Di ba? Ewan ko kung meron kang mga experience na nakikita sa mga ibang tao. Okay, sa mga nanonood. Ito, lang naman namin. Okay, experience ko lang naman na kahit ang ganda ng suot niya, kahit original pa yun, pero pag hindi niya kayang dalhin or hindi niya kayang i-combine yung mga colors or what, hindi maganda eh. Di ba? In reality, parang nadadaig pa siya nun ng mga hindi man ganun kamamahal yung mga damit nila, pero ang galing nilang magdala. No? Opo. So, bonus na lang din yun kapag yung dress na pinapagawa sa'yo is merong income na maganda or what. Pero, ang ganda lang kasi nakakatulong ka dun sa mga taong i-enhance din yung confidence nila. Opo. Diba? Tama. Okay.
So, ang galing, no? Oo. So, sa mga ginagawa mong dress, pwede ka ba magbigay sa akin kung anong sabihin na lang natin na mga favorite dresses mo na nagawa, anong klase yon or anong color yon or what? Okay. Saan nila ginamit? Ganyan. Actually, meron akong inaano ngayon ginagawang design. Mm. Kasi ano siya, gusto kong maging Disney princess. Ay, yung mga Disney princess, okay. Oh, pero ano lang naman, inspired lang naman siya. Inspired, yes. Tapos Saan ginawa siya ko gagamitin pala? sa church. Okay. Gusto sa niya, parang gusto niya siya yung literal na Disney princess talaga. No? Okay, sige. Pero Usapan hindi natin naman yun. sobrang exage na Disney Oo. princess. Kumbaga nandun yung parang yung mapapatingin sila na, ay, ang ganda naman. Ganun. Yung ginawa ko kasi, dress siya, Mm. tas color yellow, tas meron siyang pitch ng roses na color pink. Which is, yung pink na yon is partner ng high heels ko. So, pinartner ko siya sa heels ko. Okay. So, ayun, simple lang pero feeling ko kasi parang, maganda to, okay yung kalalabasan sa akin, ganun. Parang naghahalo-halo din ako ngayon ng mga kulay para bakit di tayo maglaro ng mga kulay ngayon? Yung, di ba usually, ay hindi yan babagay sa ganito. What if gawin natin na bumagay siya dun sa kulay na yun? Parang maglalaro tayo ng colors, parang ganun po. So, ayun. Yung, Parang nandun yung mixing ng colors, no? Opo. So, hindi rin pala ganun kadali kasi unang-una, marami kang mga susubukan eh. Sobra. Opo. Sa colors, sa design, parang sa ano tawag dito, yung pinaka gagawin mo kung rose ba yan or anong shape yung gagawin mo kung saan mo siya gaano kalaki, saan mo siya ilalagay. So medyo matrabaho talaga. Sobra po. Nakakaba. Kapag maliit, hindi ka ganun ka-imaginary na tao, imaginary person ka, hindi mo siya masyadong magagawa ng maganda talaga. So, importante sa mga nagde-designs or fashion designing, importante talaga yung naglalaro talaga imagination mo eh. Lalo Diba? sa kulay. Sa kulay. Oo, Sa kulay. ayun. Sa mga kulay, ano yung mga combinations na talagang tingin mong panalo talaga pag kinonbine? Ngayon pa lang din kasi ako nag-explore ng kulay eh. Talagang yung yellow yung... Kasi hindi ako mahilig sa matitingkad na kulay. Talaga. More on black, blue ako. Oo, yung mga colorway na talaga safe color eh. Ayan, Black. ganun. Talaga, di ba? Black and white, ganon. Yan, mga safe na color yan. Eh, na kahit sinong sumuot niya, bagay talaga eh. Ganon. So, gayon, nagtatry ako ng yellow talaga. Parang, try ko nga mag-yellow. Hindi pa ako nag-yellow kasi din talaga. So, ayun, kinakabahan din ako sa outcome kasi pag nayari na siya, diba? Parang, maganda kaya? Ano kayang Magugustuhan kaya ito, no? Oo, parang ganon. Actually, dapat kasi, ako ewan ko lang kung tama ako na minsan din, didepende rin tayo sa paningin din ng tao sa atin, eh, no? Opo. No, depende. Hindi naman maiiwasan. Sa mga sinusuot din natin. Opo. Hindi ko alam kung mag-agree yung mga viewers natin tsaka mga listeners natin na dapat ikaw maingat ka rin sa mga sinusuot mo. Kasi hindi mo na alam, baka mamaya pinagtatawanan ka na pala. Di ba? Ang hilig mo sa ganong kulay pero hindi pala bagay sa'yo. Hindi ka nag-a-accept ng mga critics doon sa mga fashion mo. 'Di ba? Mas bagay sana sa iyo kung ganito kaso hindi ka nakikinig. 'Di ba? So yun lang, nakuha ko lang din na kung bakit ka kinakabahan kasi syempre nandun ka sa incline ng fashion designing na dapat ma-appreciate din ng tao eh. No? So okay, goods naman na at yung paggawa mo ng mga dresses is naka-align ka rin doon sa mismong paningin din ng tao. Opo, yung diba? din nila. Open din ako sa mga suggestion nila. Suggestions din. Lalo yung mga bumili na sa akin. Kunyari magsasuggest sila ng gawin mo, medyo lagyan mo ng ganyan, ng ganito. Parang little by little, ina-apply ko siya sa mga nire-release kong addresses para, 'di ba, para makita rin nung client ko or na mga bumibili na nakikinig siya sa mga suggestion namin. Parang open din talaga. Oo, kasi meron din mga yung maganda rin talaga nakikinig ka din sa mga suggestions din nung kasi sila naman talaga susuot noon eh. Opo. 'Di ba?
nandun ka lang din naman sa pag-suggest. Ngayon kung ayaw nila, 'di ba? Kumbaga sa ano, nag-suggest ka na ito yung maganda para sa inyo, para sa kanila, pero hindi nila na-appreciate, at least ikaw ginawa mo yung part mo. Opo. 'Di ba, kaysa naman yung oo ka lang ng oo kahit hindi naman talaga bagay sa kanila totally, kumita ka lang. Opo. Yun yung medyo parang medyo disgrace din kasi maraming ganun no. Bagay sa'yo. Ano po ako noon, encounter ako na medyo malaki yung size nung arm niya, parang ganon sa size ng arm. So sinabi ko na baka po malaki kasi hindi parang, though katawan naman niya yun, pero 'di ba parang to make sure na maganda yung dress, tatanong ko na ma'am, pwede pong patingin ako ng braso niyo para lang makita ko na if tama ba. Tas usually kasi online po talaga eh. So kapag nagsukat sila, gusto ko yung ano po talaga, yung point ng number kung nasan talaga, para masabi ko na ay medyo ano po yan medyo mahaba po yan sa inyo. Okay lang po ba? Medyo mahaba, medyo masikip, Opo, ganyan. ganon. So ayun, nagsasabi naman sila, sige bawasan mo lang ilang inch, ganyan. At least 'di ba, alam nila na ano. So importante rin talaga na dapat pa nagpapagawa kayo ng mga dresses, honest din kayo sa katawan ninyo. Oh. 'Di ba? Lalo na kapag online, no? Opo. 'Di ba? So kung ano talaga yung pinaka-size niyan or pinaka-sukat niyan, sabihin mo na lang din, 'di ba? Kung talagang payat, edi payat, ganun lang. Kung talagang Kung gusto naman nila ng dadagdagan, i-note na lang na padagdag na lang ng 1 inch. lang allowance ganyan, 'di ba? Padagdag na lang allowance para siguro baka gusto nila yung medyo hindi masikip, ganyan. Ang dami ang daming medyo technical talaga yung paggagawa. Ang daming tanong muna. Ang daming technicals pagdating sa paggawa ng akala nila siguro drawing lang, no? Tapos ito na, hindi ganoon kasi meron siyang sinusunod na colorway, may sinusunod na sukat, 'di ba? Ngayon kapag hindi ka ganoon katyaga, baka mamaya yung hindi pantay yung botones, hindi pantay yung pinaka-kwelyo niya. So medyo strictly talaga doon sa pattern. Sobra po. Oo, sobrang talaga. Sa heels naman, Sa heels. paano mo ginagawa yung ganung pagko-customize? Saan ka nagbe-base parang ganun? Nagbe-base? Sa ano lang din sa mga napapanood ko. Mahilig ako manood ng mga fashion, mga fashion runway, ganun, okay. Mga nauuso ngayon. So, yung dun naman, parang kapag masyadong plain, what if lagyan ko ng ribbon, ganon. May client din ako na gusto niya ng ribbon sa likod or ribbon sa harap, ganyan. So, ginagawa ko din sa kanila kung ano yung gusto nila. Gusto nila yung nade-detach yung ribbon. Pwede naman. Natatanggal, ganon. Sa heels naman, ano yun? Di ba may iba-ibang klase ng ng heels yun? May matalas, merong parang makapal. Stiletto. May mga ba yun? May mga specific na dapat kapag ito yung outfit mo, yun yung isuot mo? Parang ganun. May standard ba siya or kahit anong i-partner mo doon pwede? Parang ganun. Halimbawa, nakadress ka na, halimbawa, nasa wedding ka, kailangan ba matulis yung suot mo or kailangan ba makapal or depende dun sa sumusuot? Feeling ako sa tingin mo lang naman, sa tingin mo lang. Maano ako talaga parang meticulosa, gano'n. Parang, hindi yan bagay sa wedge. Dapat nakapatusok ka kasi para ma-enhance yung dress mo. Para yung equal lang yung, pag tinignan ka, equal lang yung hindi yung nangingibabaw yung heels or minsan naman na yung dress. 'Di ba parang nasa sapawan. Dapat balance lang. Okay. Ito natutunan ko ngayon sa sinabi mo. Kailangan head to toe angat. Opo, dapat talaga. Okay. So dapat head to toe angat siya. Hindi yung umaangat lang is yung toe mo or yung wedge or sandals mo. Kailangan magmula sa headband, kung may headband ka man, hanggang pababa, kailangan talaga angat yan. Totoo. Pantay dapat sila. Ganun. Kasi maraming mga maraming mga sumusuot or sa fashion nila na ang mapapansin mo lang yung
sapatos. Opo, di ba? Pero pagdating sa taas, sa ulo hanggang pantalon na or what, Wala. hindi na. Opo, opo. Ano na, ano tawag dito, elbow na, no? Opo, ganun. Diba ba? Ayoko nun. So, mas maganda pala mula ulo hanggang... Opo. Para pag Okay, ako tinignan natutunan ka ko yan nila, personally. diba? Ang galing Pag na, ang tinignan galing ka na. nila, ay, ang ganda lang. Ay, ang ganda. Overall, ang ganda. Hindi yung, Oo. ay, ang ganda lang ng shoes niya. Shoes lang ang nagdala. Oo, ang ganda. Oo, yun, natutunan ko ngayon yun, ah. Ang galing, ah. Kasi mula talaga dapat sa ulo Mm. hanggang pababa. Hindi lang to applicable sa mga babae, applicable din sa atin to, sa mga lalaki na. Mula ulo dapat hanggang baba. Yun Dapat hindi ka namimili kung ano yung mag-i-stand out dyan. Opo. Dapat balance lang. Meron din ako narinig eh. Minsan yung respect din ng tao, nakabase rin sa pananamit, no? Siguro po. Parang ganun eh. No? Kasi kung, eto lang naman, napakinggan ko lang din naman na, yung respect din ng ibang tao, depende rin kung paano the way na manamit yung isang tao eh. Kasi tulad niyan, kung hindi mo pinangangalagaan kung paano ka tingnan, or hindi ka, tawag dito, hindi ko naman pwede masabing maarte or what, kung hindi ka maayos manamit, Mhm. di ba? Isa part of kung tawag dito, parte yun ng, dapat binibuild up mo rin yun eh. Kung paano ka talaga manamit At eh. saka, nakakadagdag siya ng confidence. Yes, confidence ka, ganyan, confident ka. Diba? Hindi naman natin sinabi na kailangan mahal yan eh. Opo. Di ba? Hindi naman natin sinasabi na dapat mahal yung sinusuot mo or what. Kailangan talaga bagay sa'yo. Or bagay doon sa event mo, Opo. bagay Opo. doon sa pinupuntahan mo. Opo. Ganyan. Pwede ka bang magsuot nito? Ang pupuntahan mo, ito. Parang ganon. So, ikaw mismo, simulan natin pa konti-konti. Kung hindi ka fashion enthusiast, anong tawag yun? Fashion enthusiast ba yun? Enthusiast. Oo, gano'n yun. Medyo bulol ako ng konti. Gawin mo na, simulan mo din ngayon. Ang sarap din sa feeling, no? Opo, parang, yun din, na-boost talaga yung self-esteem lalo na. Parang kahit na plus size ako, parang kaya kong i-rock yung world. Yun, ano talaga, no? Oo, Lalaban talaga, wala no? wala rin talaga sa weight. Tsaka wala talaga sa, wala sa size talaga yan eh. On how you put your clothes talaga sa sarili mo. Parang kahit gaano pa kaganda yung damit mo na yan, kahit gaano pa kamahal yung damit mo na yan, kapag hindi talaga yan applicable sa'yo or hindi talaga bumabagay sa'yo, nagmumukha rin siya, nadadowngrade din siya eh. Opo, Pero kapag kabagay yung isang damit, kahit pa recycled pa yan, yung tipong plain shirt, sabay ikaw na mismo yung nagpaint or what, pag sinuot mo tapos talagang bagay sa'yo, ang ganda eh. Opo. No? Parang ganun ba yun? Naniniwala ako dun sa wala sa brand talaga. Wala sa brand, Nasa yes, tama. nagdadala yan. Nasa nagdadala talaga. Wala sa brand, nasa nagdadala talaga yan. Kung talagang magaling ka or tingin ko naman na pag-aaralan eh. Ang dami ng mga videos ngayon sa YouTube na nagtuturo kung yung mukha mo is medyo oval shape. May ganun, di ba? Kung yung katawan mo medyo plus size ka o payat ka, ito yung bagay sa'yo. Opo. Di ba marami ng ganun? So marami na sa mga YouTube yung ganun. So pwede mong aralin din. Di ba? Pati yung mga colors, di ba? Mga skin tone. Lahat. Mga skin tone, tama, no? Warm, cool, di ba? Oo, yun. Medyo talaga. Marami talagang mga no? Opo. Ang galing lang. So, break lang kami saglit. Tapos mamaya, pag-usapan naman natin kung paano ka, alam mo yan, kung paano mo naman siya ina-apply sa mga bags or what. So, ano pa ba yung mga brands na meron tayo dyan or pwede mo may share sa mga viewers natin. Break lang kami saglit. Welcome back sa ating podcast. At alam ko nakaantabay ka, marami tayong mga bagong nalaman and gems talaga na nakuha sa episode natin today. And tuloy tayo. Amelie, parang pagdating naman sa mga fabrics, Sa fabrics. sa mga tela, pwede mo ba kami bigyan ng mga ideas kung saan sila nababagay? Sa fabrics. Usually kasi, nag-aaral pa rin ako ngayon ng fabrics. Kung Halimbawa, silk, ganyan. Saan siya mas magandang
Eterno, yes, i-combine, ganun, parang ganun. Yung silk. Actually, hindi siya agad-agad masasabi ko kasi, imagination talaga eh. Parang sobrang bibigyan mo ako ng time para isipin kung anong babagay dito. Printed ba na cotton? Ganon? O ipi-plain ko ba? Alam mo yun, yung parang kailangan talaga ng time. Kailangan ko, more on, kailangan ko i-visualize ng i-drawing ko talaga. Okay. Doon ko siya, hindi ko siya masabi na, ito bagay ito sa sa gantong tela. Usually talaga, iniisip ko lang, yung imagination talaga, doon ako nakabase na, ano ba dapat makintab ba? Ganon. Oo. Hindi ko siya masagot na. Kailangan talaga nag-draft ka. Parang Ako, ganun. Okay. yun ako more on Gets ko draft na. talaga. Sa draft ako bumabawi. Sa kulay, halimbawa. Sa kulay. Anong bagay sa blue? Sa blue. Oo. Anong bagay sa blue? Recently nakita Sa babae ko- muna, sa blue, anong bagay na i-combination natin sa blue pag babae? Sa blue, nung recently ang na paglaruan kong color, hot pink. Hot pink. Oo, may hot pink. Sabihin may hot pink. May kasi, may iba't ibang, hindi lang siya Okay. pink na isang pink lang. Dapat may Pero hot pink. Ang may- alam ko lang, fuchsia pink. Tama? Oo. Yun. Pero if- hot pink, ngayon ko lang narinig yan ah. Yung kay Barbie, yung hot pink kasi parang sobrang, hindi siya masakit sa mata na pink. Hindi siya neon pink. May neon pink din. Oo, iba pa yun. Iba-ibang dami, no? Magkaiba siya. So, ang bagay sa blue pag babae, hot pink. Para sa akin, hot pink ka. Ano pa isa pa? Kasi Isa pang depende color din pa. yung sa, sa skin tone talaga eh. Diba? Depende rin kung maputi. Opo. or ganun. morena. Opo. Kapag maputi, halimbawa, Ayun, hot pink. hot Katulad pink. sa akin. Pag morena naman, Sa morena, bagay siguro white. Okay na yung white. blue and white. Opo. Ini-imagine ko kasi, blue and white. Oo nga, no? Sa Okay. blue and white. Pag lalaki naman, anong bagay sa blue? Sa Halimbawa, lalaki. sa lalaki. Sa lalaki. Halimbawa, ang damit niya is color blue. Blue. Anong bagay sa Siguro mga khaki, mga beige, mga light lang. light lang? Oo. Kasi pagka dark na, pag dark pa yung baba, medyo... Para sa akin lang yun Oo, siyempre, oo. Para sa'yo. Oo, feeling Okay. ko okay yung yung isa light, isa dark. Okay. Tapos yung shoes mo, it's either of the two. Cedar. It's either dark or light. Okay. Pero wag kang lalagpas ng 3 kulay sa sarili mo. Kunyari, yun kasi may isa pa akong natutunan dun sa kakapanood ko ng mga Oo. runways. Na ang okay. sabi nila dun is, dapat sa isang tao, sa isang babae o lalaki, ang susuotin mo lang kasama yung bag is 3 kulay lang. 3 colors. Mm-mm. So pag umagpas ng 4, medyo off na. Parang ang dami mo ng Ang kulay dami na na. suot. Parang hindi mo na siya nabibigyan yung justice yung bawat Opo. kulay. Actually, ko rin yan sa mga na-observe ko sa mga umaattend ng fashion runway. Parang, oo nga no, hindi lalagpas sa 4 yung nila. Ultimo yung earrings nila na gold. Gold din yung buttons nila. Mga ganun. Parang, oo nga, 3 lang. Maximum na yung 3. Okay, maximum. Okay. So sa mga viewers natin tsaka sa mga listeners natin, may nakuha tayong tip. Maganda pala 3 colors. Pero kung lumampas na sa 4-5, siguraduhin mo ring bagay sa'yo. Parang Oo, ganun. siguro, So, lahat ng sinasabi namin dito is based on our opinions and sa mga nakikita rin namin sa mga professionals, Opo, di ba? opo. So kung yun yung payo nila, ina-apply natin, at the same time, sinishare din namin sa inyo. Opo. Kung matripan nyo, edi goods. Pag hindi, edi goods pa rin. Ganun lang. We are here to share the ideas. Ngayon, kung di mo siya gagawin, it's up to you. Opo. Sa mga bags, Sa bags. more on paintings ka, tama? Opo. Yung iba pinipaint ko talaga, lalo kapag dun ko na-express, minsan dun talaga expression, dun ko na-express lahat. Parang yung imagination talaga na nakadepende din talaga sa kulay, ganun. Kapag nagpe-paint kasi ako, wala siyang, yung papattern ko muna, hindi.
hayaan ko yung stroke ng brush ko ang mag-ano. Tapos, tsaka ko lang siya mavisualize na, ito yung gagawin ko. Babae, may mga sundalo, mga ganun. Okay. Hindi ako yung nag-ano muna ng pencil, ganyan. Hindi eh. Dinadraft mo muna siya, hindi ganon. Hindi. Kasi yung Ano iba, lang. di ba, dinadraft sa kanila Opo. kukulayan. Opo. Sa'yo, diretso na. Opo, diretso Tapos, na. lalim, ano? Parang, doon na lumalabas kung... Opo, kusa na lang siya. Okay. Si Kuya Gerald kasi hindi talaga sa mga designings and drawings, kaya medyo hindi ako ganon kapamilyar doon sa ideas na pwede pala yon na ano mo muna, damahin mo muna yung pinaka parang Stroke ng brush mo, ganon. Ewan ko, sa mga ibang artist din natin na kung ganon din kayo, pwede ba ma-share nyo din para at least alam namin na meron palang ganon na may kinalalabasan kahit wala siyang drop, Opo. maganda pa rin. Kahit ako parang na-shock ako na, kaya ko pala yun. Nakala ko hindi ko kaya. Parang natutunan mo lang din siya. Opo. Parang na-observe mo din, no? Opo. Through emotions din talaga. Ayun po, emotions. Importante. Sobra po. May time kasi na ayoko mag-painting. Parang, hindi muna ako mag-painting. Pero may time na, sige nga, paint nga ako. May ganun po talaga eh. Parang lalo kapag may emotion ka na gusto mong ilabas. Parang kapag may nakita akong paint, tapos, may nakita akong bag na plain, tapos yung emotions ko punong-puno. Parang doon ko din minsan na yung mga nangyayari sa paligid ko. Na pe-paint ko na lang siya. Doon mo na-express din yung nararamdaman mo through Opo. painting. Opo. Okay. Sa pagpe-paint ba, anong mas maganda yung kinalalabasan? Kapag ka masaya ka o malungkot ka? Kasi ako pag tumitingin kasi ako ng paintings, ewan ko kung kayo rin, parang madadama mo yung gumawa eh. Yung simpleng ulap lang siya, na ganun. Parang pag tiningnan mo siya, may emotions talaga eh. So, ako naniniwala ako na yung mga ibang artistry natin, lalo na sa mga paintings or designings, minsan kapag ka masaya sila, doon nila binubuhos. Minsan kapag ka malungkot naman sila, doon din nila binubuhos. So sa tingin mo, ano kaya mas mararamdaman ng mas makikita ng tao yung emotions kapag gumawa ka ba ng masaya ka o malungkot ka? Sa tingin mo lang. Kahit sa kanta. Malungkot. Pag malungkot. Okay. Kasi mas parang kesa magmukmok, kesa mag-umiyak-iyak ka, siguro hayaan na lang natin yung stroke ng brush kung anong kakalabasan. Parang sa malungkot talaga eh. Sa malungkot ako, doon ko siya nailalabas talaga. Parang ang sarap sa pakiramdam kapag yung painting mo lumabas through emotions talaga. So, ibig sabihin, kapag malungkot ka, tapos ginagawa, and then nagpe-paint ka, nagko-customize ka ng mga bags, napapalitan siya ng happiness. Opo. Kapag nakikita mo yung gawa mo, ang ganda nito Opo. Di ba? Opo. So, ibig sabihin, yung sadness mo, nagto-turns to happiness, doon siya bumabawi. Opo. So, ibig sabihin, malungkot ka ngayon, gumagawa ka ngayon ng designings mo, ng designs mo, after mo siyang magawa, napapalitan na siya ng happiness. Opo. Sa Galing, outcome. no? Doon mo siya na, ayun yung nagiging stress reliever mo. Opo. Tama ba ako? Opo, tama. No? Na kapag malungkot ka, gawa ka lang. Di ba? So, ibig sabihin sa mga ibang craft natin, sa mga ibang artistry din natin, kung rapper ka, halimbawa, singer ka or what, pag singer ka, gawa ka kanta. Di ba? Gawa ka ng mga pwedeng gawing tema ng song. Tapos, kapag nagawa mo, tingin ko, mag-turn into happiness yun. Ang galing no? Ang galing. Ang galing talaga, ang lalong talaga ng linya ng designings talaga. And then, ng artistry ng fashion. Kasi, malalim siya eh. Hindi siya yung basta nag-designs ka lang, ganun. May emotions siyang binibigay. Opo, tama. May emotions siyang binibigay at gustong ipadama ng isang designer yon, ng isang gumagawa yon. Ginawa ko tong bag na to or design na to sa bag na to, may meaning yan. Opo. Tama ba ako?
Tsaka yung design na yun, ikaw lang, isa lang yun. Kasi, di mo na mauulit yun kahit, di ba, kahit yung pirma mo nga, hindi mo mauulit ng super same eh. Di ba? Ano pa yung painting? Yung uniqueness nandun. Sobra po. Ang ganda. Kasi, yung design na yun, sa'yo yun. Kung sino man yung ginawan mo nun, No. siya lang yung merong ganun. Kasi unang-una, wala kang drop eh. So, paano mauulit? Opo. Okay, ang galing, no? So, ibig sabihin, yung mga iba't ibang nagpapagawa sa'yo ng mga customized bags nila through your paints, sa kanila lang yun. Hindi na yun nauulit. Opo. Galing. Oo, galing. Oo. So, ibig sabihin, example, may bag, tapos nakita mo yung pinaint mo siya, binigay mo sa client mo, binigay mo dun sa nagpagawa. Sa dami ng milyon na bilyon ng tao sa buong mundong tao, siya lang meron nun. Opo. Proudly to say that. Opo. Galing. Di ba? Oo. Oh, so, sa mga bags naman, paano nag-come up na dapat paano nag-come up yung idea na gawa ko kaya ng customized bags to? Gawa ko kaya ng drawing to? Kasi sa market masyado ng madaming plain na bags. Tapos, sabi ko, paano ko mabebenta yung bag kung lahat meron ng ganong design? Mm. Diba? Lahat plain na eh. Parang, pwede naman nilang bilihin yun sa iba eh. Mm. So, ano ang gagawin ko para sa akin bumili yung customer na ako lang meron? May tanong ako. Ewan ko kung tama Sa mga lalaki kasi parang nakangasang kami pag may kapareha kami. Ganun. Ako, pag nakikita ko, paras kami ng damit na ito Parang vibes na kami. Uy, tropa na kami niyan. Gusto mo nabilihan tol, ganito. Sa akin kasi dito ko nabilihan eh. Okay lang sa amin. Sa mga babae may narinig ako pag meron silang kapareha. Parang parang iba na yung mood eh. Tama ba? Ewan kung correct yun Sa amin kasi mga lalaki, ka-jibe na namin yung ka-vibe na namin. Ibig sabihin, ka-frequency namin sila kasi parehas namin ng forma. Kahit sabi mo lang parehas lang kami naka-plain black. Oy, pre, gano'n na kami. Pag sa babae, iba eh. Opo. Totoo po yan. Lalo na kapag all set, tapos pareho. Uy, tapos inasar ka pa ng mga kasama mo. Tignan mo parehas kayo, parang nag-iiba na yung, tama ba ako? Oo, nangyari na po sa akin yan. Okay. Lalabas ako ng bahay na nakadress. Bago ako lumabas ng bahay, pagkakita ko may isang babae na same na same kami ng dress, hindi na ako lumabas ng bahay. Nagpalit na lang ako ng dress. Bakit ganun? Bakit ayaw nyo nang may kaparehas? Parang, ewan ko ba? Bakit ayaw? Pansin ko rin siguro yan unique, kailangan unique way, di ba? Hindi ko rin ma-explain eh. Parang nawawala yung slay na tinatawag. Siguro po. No? Siguro. Para pag parehas kayo, ewan ko, hindi ko masyadong sure eh. Pero sa amin kasi talaga, kahit parehas kami, okay lang eh. Parehas kami ng forma, black and white, black, white. No? Okay lang sa amin yun eh. Minsan pinapansin pa nga namin eh. Tol, saan mo nabili yan? Ganon kami. Opo. Pero sa babae talaga iba, no? Sa mga siguro, gusto lang nila namin ng originality. Ganon. Siguro. Okay, oo. Mm-hmm. Siguro ganon. Di ko rin kasi ma-explain di ko rin makalimutan talaga yung pagkakataon na yun na bago ako lumabas, may nauna na palang katulad ng dress ko. Parang ayoko lang. Yung confidence nung nandito eh. Yung nakita mo kaparehas mo na. Hindi na lang ako lalabas. Di ko makuha yung point eh. Di ko makuha talaga yung point. Bakit kaya ganun, no? Hindi ko din alam. Ba't kaya... ewan ko ba. Kaya yung mga babae talaga minsan, alam mo yun, ang hirap din makakuha ng mga ka-vibe nila eh. Kasi, minsan kapag kaparehas, lalo na sa mga, sa mga brands or what, saan mo nabili? Sa pagkabat, tinanong, saan mo nabili? Minsan, maaalay mo pa eh. No? Dito yan, di mo mabibili yan. Wala na yan. Sa amin talaga, tuturo talaga namin. Tol, dito yan sa Baclaran, tol. Etong na to, hanapin mo si ganito. Marami. Ganun kami. Sinishare talaga namin kung saan namin nabibili yung clothing na meron kami. Dahil gusto namin, yun nga, may mga ka-vibe kami. Sa babae talaga, iba eh, no? Opo. Di ko rin ma-explain. Ewan ko. Siguro, hindi ko alam eh. So, okay, back to the topic natin, customized bags, nag-customize ka, hinahayaan mo lang yung emotions mo and then yung stroke ng bag, stroke ng iyong tawag ito? Brush na mag-decide kung saan siya pupunta, parang gano'n, di ba? Tapos nakakabuo, nakakalikha ng isang magandang design.
fulfillment yun. Di ba? Sobra. Tapos, piniflex pa nung ano mo. Abo. Lalo Ang pag sarap sa feeling, piniflex no? nila ako, pag Mm. tinatag nila ako. Mm. Parang, o kaya kapag mini-message nila yung picture nila sa akin, parang, yung saya, ang saya. Masaya na masaya sila. Di ba? Mm. Parang sobrang saya na nun. Parang priceless talaga. Ang saya. Parang, ano na, masaya ka kasi nakikita mo yung design mo na ginagamit nila, ini-Instagram nila, ganon. Opo. Solid. Oh, okay. Solid talaga yung uniqueness din kasi nakita ko na kapag ka ginawan ka ni Miss Ellie ng bags, okay? Or customize or painting o pinag-paint ka niya ng bag mo, ikaw lang yung meron ng design na yun. Totoo. Tama. We are proudly to say na kapag ka nagpagawa ka sa kanya kay Miss Ellie ng bag, ikaw lang ang meron nun sa buong mundo. Tama ba? No. Hindi na yun mauulit. Diba? Mahirap nang yun. Mahirap. Ang galing. Oo, ang galing. Question din. Kung meron kang ipapayo sa lahat ng mga gustong mag-start ng their business or what, or gusto kinahiligan din nila yung designing or customizing the dresses, the bags, the heels, ano yung pwede mo masabi sa kanila? Ako nangyari na rin kasi sa akin yung parang nawalan ako ng parang ako, paano ba? Parang mabibili ba to? Parang wala na yatang bumibili. Parang may time sa akin na gusto ko na mag-quit talaga ng lahat ng business ko. Tapos naisip ko, every time na magko-quit ako, may magme-message sa akin tapos mag-o-order. So parang para sa akin, ang advice ko lang, hanggat may isang taong naniniwala talaga. Totoo yun, yung hanggat may isang tao lang talaga, parang nakaka-boost pa talaga siya ng confidence na, ay itutuloy ko to. Ganun. Parang, yun lang talaga yung motto ko talaga na may isang tao lang talaga na naniniwala na na kaya ko, na bumibili sa akin na isang tao. Parang nagsishare. Kahit share nga lang, sobrang laki na. Parang, ay naniniwala sila. Dapat hindi ko sila ma-disappoint. Yun lang. Yun lang kasi yung pinanghugutan ko rin talaga. So, ibig sabihin, yung appreciation na nagugustuhan nila yung mga ginagawa mo. Opo. So, ibig sabihin, meron at meron talagang makaka-appreciate sa'yo. Diba? Pag na-appreciate ko, parang nakaka-boost ng confidence talaga. Parang, sige, itutuloy ko to kasi may naniniwala pa eh. Hanggat may naniniwala, parang ang sarap na, hindi, sige, may naniniwala pa talaga eh. Doon ako kumakapit sa isang tao na yun. It's either kung sino man yan, basta may isang tao na naniniwala sa'yo. Go ka lang. Kahit akala mo imposible, hindi, may naniniwala sa'yo. Sige lang. Tuloy lang. Mag-take ka ng risk. Risk lang ng risk talaga. Yun lang din talaga yung, yung pinakapuhunan. Risk Okay, talaga. Yes, oo. Yung appreciation din ng tao, puhunan din yun eh. Opo. Para mag-continue ka sa ginagawa mo. In any aspect ng ginagawa mo ngayon, hanggat meron nagsabi sa'yo, tuloy mo yun. Gusto ko yung ginagawa mo. Opo. At saka, ang isa pang point doon, hindi lahat kaya yung ginagawa mo eh. Tama ba? O hindi lahat kaya yung ginagawa nyo. So, ibig sabihin, Opo. may kanya-kanya tayong pangbala talaga. Opo. Tama. So, kung ititigil mo yun, sayang. No? At naniniwala din ako, kapag hindi mo siya nagamit, minsan nababawi. Minsan napupunta sa iba. Kasi hindi mo nga siya napapakinabangan. Saka parang doon papasok yung regret. Yes, yung regrets, no? Parang di ko tinry, sayang. Kung oo. tinry ko pala, baka mag-boom pa eh. Di ba? Kaya kapag meron ka nang naisip, i-go mo agad. Huwag mo nang pahintayin na bukas. Ako hindi ako Kapag kunyari may naisip ako na mag-design ako, hindi ko siya pwedeng ipagpabukas. Kasi ora mismo na yun, dun sa time na yun, gusto kong malaman yung outcome. Yun agad. Ayoko na. Kasi, iwan ko ba, parang gusto ko talaga na, pag may naisip ako, gagawin ko to. Ayan ang gagawin ko. Ito na yung brush, ito na yung parang, Oo, ito na, ganun. drawing na ako, gano'n. Opo.
Sa lahat ng business ko, parang ganun. Parang sa Mapa Cosmetics man, gusto ko maglabas na ito. Hindi, maglalabas ako na ito agad-agad. Hindi pwedeng hindi. Ganun. So speaking of cosmetics, paano siya nagiging mahalaga sa overall look or overall fashion ng isang tao? Cosmetics. Sa cosmetics, isa din siya nakakapagpa-boost ng self-esteem. Hindi ko alam kung tama ba. Pero para kasi sa akin talaga lahat naman ng business ko is dahil sa nararanasan ko. Kunyari gusto kong alam mo yun, kunyari sa simpleng swipe ng lipstick, feeling mo, ang ano mo na eh, parang ang empower mo, parang gano'n. Empower na. No? Di ba? Parang, kaya ko na lahat. Parang walang... Laban na, gano'n. Kaya ko nang harapin yung... Oo, yung mga challenges. Challenges, parang gano'n. Basta naka-lipstick. Pero pag wala... parang parang pag wala, wala na, gano'n. Parang low na kagad yung confidence mo, gano'n. Kasi kami mga lalaki rin, hindi naman kami masyadong mahilig mag-colorate sa mga ano namin. Meron din iba, pero ako personally hindi masyado. Pero sa mga babae, malaking factor kasi yung cosmetics talaga. Malaki talagang factor. Alam mo yung mga cosmetics na yung lipstick? Opo, mga lip tints. Lip tints, lip ganyan. gloss, mga lip ganyan gloss, po. May mga ilalabas pa akong, pero paunti-unti lang. Diba? Ayun. Oo. So, napaka-importante din talaga ng cosmetics. Tapos yung mga kulay din, di ba? Red lipsticks, pink. Yun din, may binabagayan hot pink, din. di ba? Hot pink. Wala, no? So, hot pink, di ba? So, meron pa exotic pink. Exotic pink. Hindi lang pala din tao yung exotic, no? Hindi lang pala pagkain, pati pala tawag dito. Galing, no? May exotic pink, hot pink, o anumang kulay man yan. Importante talaga is alam mo kung saan ka mas madadala mo siya. Kung anong kulay, kung mahilig ka sa red lipstick, dapat talaga madala mo siya, ganun. Okay, ang galing. Sa lahat ng mga yun nga, mahilig gusto magpa-customize or what ng mga bags nila or painting nila, pwede nyo ma-reach out si Miss Ellie saan? Sa Facebook po, meron din akong TikTok, then Instagram. Meron din po. So, pwede nating ilagay yun sa mga comment sections natin. Yes po. Para ilagay na lang natin doon. Tapos kung may nakikita nyo sa likod, di ba? May mga samples, may sample siya ng bag. Yes. So, sana nakikita ninyo. Pero pwede kong kunin. Wait lang. Yan. Ito yung una kong bag na pinaint ko. Di ba? So, di ba napakaganda? Di ba? So, kita ba? Kita? Ayan. Ayan. So, yan, Ellie, di ba? So, ito, customized paint bag. Yes po. Tama? So, customized paint bag. Nakita natin, para siyang babae na may... Opo, may... tingin ko may kwento to, or may... Opo, parang... sige nga, try sample, sige. Mahilig ako sa mga mahilig din kasi ako sa mga black na, mga babaeng black. Okay. Yung mga African, sobrang nagagandahan ako sa kanila talaga. Yes, maganda talaga sila. Ang ganda ng skin nila. So, yan. Pinaint ko yan. Tapos, kasi alam ko may mga inaano-ano sila sa ulo. May nilalagay-lagay. So, ayan. Ayan lang naman. Though, kaya ko to pinaint kasi nung time na to, parang nabababaan ako ng self-esteem. Okay. Kaya nilagay mo siya dyan. Oo, kasi parang represent ng beauty para sa akin yan. Yun. Diba? Sobrang At ikaw lang meron yan. Awa. Ayan. Ayun yung doon ayun yung code doon na kapag ka nagpagawa ka kay Miss Ellie ng mga customized bags, ikaw lang ang meron noon sa buong mundo. We are confident na sabihin yon. So, yun lang. Ano yung ulit i-search nila or ilalagay na lang natin sa comment section, no? Opo. So, basta ano yun, di ba? Ellie. Opo, Ellie. Ellie Styles Manila. Cosmetics, customized bags, Yes po. paint bags, and customized dresses, heels, nandun lahat yon. Message nyo na lang po siya. And bago tayo matapos sa ating episode today, bigyan mo kami ng 3 color na nagre-represent din sa'yo. Sa akin. Okay. 3 colors. Lagi namin yung ginagawa sa MOL. Lagi kami may pa 3 words kami dito lagi. Sige. So, 3 color
that represents Okay. you and your craft? Ang color ko, siguro una is khaki. Khaki. Neutral lang ako sa lahat ng bagay. Okay. Sobrang balance lang. Balance lang. Pampabalance. Okay. Next is, parang ito yung pinakamahirap. O sige, ano pa? Next is, khaki. Mahilig din kasi ako sa white. 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 Parang- Purity. Purity. Okay. Pure intentions. Tsaka red. Red. Oh, kasi dapat lumaban ka lalo sa business. Laban lang ng laban. Okay. Ayan. Khaki, white, and red. Uh, Sabi nga ni Miss Ellie, laban lang. Tuloy lang tayo. totoo. Gawin mo lang yung mga craft na ginagawa mo. And thank you sa lahat. Thank you, Miss Ellie. Thank you, Maraming thank you po. salamat sa episode natin. Although halata na hindi ako ganun ka inclined sa fashion designing or what. Pero sabi nga natin sa MYL lagi, it's not about achievements. It's all about your story. It's not about the wins. It's all about the game. Meet Your Locals, the podcast. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, Quiz Gerald, Miss Ellie, salamat sa inyo. Follow, like, and share sa lahat ng mga social media sites. Meet Your Locals. This episode is now signing off. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Thank